8:00 na naman po ng gabi mga kapatid at muli po tayong kumakatok sa pintuan ng ating mga puso at nang mabigyan po natin ng pansin ang pinakamahalagang bahagi ng buhay natin. Ito po ay ang pakikinig ng mga salita, pagbubulay-bulay at pagtanggap ng mga insights mula sa Lord at pagtanggap ng kanyang enlightenment. Magandang gabi po sa ating lahat. 8:00 na naman ng gabi, mga kapatid. Tayo po ay dumadako na naman po sa gawain ng ating Panginoon. Maganda po ang ating aralin sa gabing ito. May kinalaman po ito sa makipot na daan at sa malawak na daan. Maraming illustration na pwedeng gamitin sa makipot na daan. Kagaya po ng susian, a keyhole. Maliit lang po ang butas at very specific. Pero kapag nabuksan natin, kayamanan. At sa mga daan na malawak, meron din po tayong mga illustration or metaphor na pwedeng magamit para maintindihan po natin. Kagaya ng isang napakalawak na disyerto. Napakalawak, napakalapad. Pwede kang mag-wonder at talagang open ang north, south, east, and west. Ngayong gabi ay ibabahagi ko po sa inyo ang isang talakayin na merong kabigatan. Pero nasa banal na kasulatan ito, mga kapatid, Matthew 7:13 hanggang 14. Enter through the narrow gate, or wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction. So may utos po dyan na pumasok tayo sa narrow gate. Ipot. Bakit? Lawak ang daan, pultahan, patungo sa kapahamakan. At marami ang pumapasok doon. Ngayong gabi, mga kapatid, sana lumalim ulit tayo sapagkat nandun sa malalalim na mga pag-aaral, nandun ang gem. Para din po yung isda, ang malalaking isda, nandun sa laot, sa malalalim na lugar. Ang aking theme ay pinamagatan ko po, the narrow path versus the broad way. Ang challenge natin is the narrow way challenge. So may challenge ngayong gabi. May hamon sa bawat sundalo ni Hesukristo na ang ating uunahin at pagsisikapan ay ang makipot na daan. Ang keyhole, maliit at specific na butas para mabuksan natin ang dakilang kayamanan ng Panginoon. Ang unang-unang tatalakayin ko sa ating lahat, ayon sa aking binasa, ay kinalaman sa dalawang uri ng kalsada. At itong dalawang uri na ito ay ipinapakita sa atin kung ano ang maliwanag nating pipiliin. Babalikan natin ang Matthew 7, enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road
that leads to destruction. Many enter through it, but small is the gate and narrow the road that leads to life. Only a few find it. Bahagi ka ba ng konti na nakasumpong ng narrow gate? O bahagi ka ng masa? Bahagi ka ng marami, general assembly, people from all walks of life? Nandun sila sa malapad, lawak, baluarte po yun ng mga makasalanan. Dito po sa Deuteronomy chapter 30 verse 19 ay talagang klarong-klaro ang dalawang kalsada. Sa Old Testament ay sinabi, I have set you before you life and death. Andun, pinakita niya ang dalawang kalsada, buhay at kamatayan. Bagamat ipinakita ng Diyos ang buhay at kamatayan, ang kalsadang makipot at ang kalsadang malapad. But God made a command. He commanded us to choose life. Pinangunahan na tayo. Dalawa kalsada, pero piliin nyo itong makipot. Dalawa yung aspeto ng buhay, buhay at kamatayan. Piliin nyo buhay. Pero kadalasan, gusto ng tao ang lawak na kalsada, malawak na daan. Pag-aralan natin sandali, mga kapatiran, although ito ay basic, pero maganda ding marinig natin sa context ng pag-aaral ng Bible. Ano ang mga katangian ng Broadway? Ito daw po ay appealing. Ito daw po ay easy. Ito daw po ay comfortable. Ito daw po ay popular. Ito daw po ay no boundaries. Ito daw po ay self-centered living. Pero ang dulo ay destruction. At ito daw po ay tinatawag nating deadly, nakakamatay. Kapag sinabing nakakamatay, nakakapaglayo sa atin sa Diyos. So madali lang ang daan ng kamatayan. Madali lang ang daan ng destruction ng ating relationship kay Lord. Piliin lang natin yung easy, comfortable, popular, walang boundaries, pwede lahat, name it. Tapos self-centered, ang dulo nito ay pagkawasan. Ayon po sa Proverbs chapter 14 verse 12, there is a way. So anong way ito? Malapad, malawak. There's a way that seems right to a man, but its end is the way to death. Meron daw isang kalsada na parang tama kasi popular, easy, comfortable, walang boundaries, walang bawal, name it. Pero at the end, kapahamakan, pagkawasak, kahihiyan. Mga kapatid, sana sa gabing ito ay piliin nyo ang turo na ito. Kung kayo ay may Holy Spirit, mararamdaman nyo po yan sa ating pag-uusap, although magkakalayo tayo, na ang aking tinuturo ay talagang kalooban ng Diyos. Hindi ito patama, hindi ito basta-basta, napakabanal ng ginagawa natin dahil dinadissect natin ang Word of God.
Dito ay ipinapakita ang katotohanan. Marahil masakit, mabigat itong pag-aaral natin, mga kapatid, pero ito yung God's Word. Alam nyo, isa sa mga palatandaan sa huling panahon, people prefer teaching that suit their own desires. Sa panahon natin, ganito ngayon, namimili na ang tao ng kanilang pakikinggan. Sa dami ng mga nagtuturo, online, physical, face-to-face. Kung gusto mo Amerikano, kung gusto mo Australian, kung gusto mo Cebuano, kung gusto mo Inglesero, kung gusto mo popular, kung gusto mo celebrities, marami, name it. At mamimili tayo ng gusto lang nating marinig. Sabi sa Bible, ito ay isang daan na malapad. Ito yung daan na easy, comfortable, popular, no boundaries, and self-centered. At ito yung tinatawag nating karakter ng isang broad way. Ano naman ang characteristics ng narrow way, narrow path? Ang characteristics ng makipot na daan ay challenging. Pero magbibigay buhay. Challenging, pero magbibigay buhay. Challenging kasi it requires self-denial. Not me, not what I want. It requires repentance, it requires obedience. Talagang punong-puno ng challenges. Mabigat, pero magbibigay ng buhay. Kasi puro disiplina to eh. Self-denial, discipline ng repentance, everyday yan. Obedience, hindi na pag-obey kapag wala kang discipline. Kaya punong-puno ito ng mga hamon, mga kapatiran, pero ito ang tiyak na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Itong pinag-aaralan natin, mga kapatid, ay pwedeng suportahan ng ganitong mga Bible verses dahil Bible pa rin ang magbibigay sa atin ng guidance. Luke 9:23, if anyone would come after me, he must deny himself. Deny himself. So self-denial. Masakit, mabigat, mahirap. It requires self-denial. Talagang spiritual ang mga challenges. Pero it gives life. It gives vitality of our relationship with God. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him. Ano ang ibig sabihin? Hindi sarili. Si Jesus lang. Hindi pwedeng multiple choice. Hindi pwedeng maraming daan. Siya lang ang may buhay. So dapat mong madisiplin ang sarili mo. Na siya lang. Not you, not even yourself. Not your education. Not your religion. Not at all. Nothing. Nobody. But Jesus alone is the way to God. The only way to God. Kung taga Cavite ka at gusto mong pumunta ng Divisoria, maraming kalsada papunta doon. Pwedeng Ross Boulevard. Pwedeng Expressway. Pwedeng umikot ka ng Laguna. Pwede ka rin mag-aeroplano. Pwede ka rin magbarko. Pwede ka rin magbisikleta. You know, there are many highways. Pero pag langit ang usapan, maliwanag. Makitid ang daan. Parang keyhole. Very small and specific. Pero kapag nabuksan mo ang pinto na to, treasures of God. Psalms 1:1-6.
Talagang punong-puno ito ng disiplina, pero life-giving. Para ding ang palaya, mapait, but it gives you life. Extended life or healthy life. Yung mga mapapait na pagkain, yan ang kailangan natin. Kalabasa, mga green leafy vegetables, tubig. Yan lang naman ang kailangan natin, mga kapatid, to sustain life. Pero ngayon, puro matamis, puro matamis. Sa Psalms 1:1-6, makikita nyo, mga kapatid, na talagang punong-puno ang daan patungo sa Panginoon ng disiplina, punong-puno ng challenges, pero buhay ang kapalit. Maraming tao, ang gusto po nila ay madali. Ano sabi ng Psalms 1:1-6? Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sit in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Pinapakita dito, mga kapatid, na ang daan ng matuwid, pagkamat mahirap, kasi may mga iiwasan siya eh. Counsel ng masama, kung saan tumatayo ang mga makasalanan, at kung nasaan ang upuan ng mga mapanuya. Yun ang kanyang lalayuan. Binibigyan tayo ng Lord ng boundary. May disiplinang kailangan dyan. Merong self-denial dyan. May obedience tayong dapat ipakita kay Lord. But, punong-puno ng buhay. Another thing na dapat nating i-discuss is, why few choose the narrow way? Bakit konti ang nakakapili? I will give you 3 important biblical reasons. Number 1, because of spiritual blindness or resistance. Maraming tao, milyon-milyon, bilyon-bilyong tao ngayon ang nakakaranas ng spiritual blindness. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Meron ba tayo nito, anak? Dito, mga kapatid, ang mga tao ay merong blindness. Bulag. Bulag silang spiritual, ha? Spiritual blindness, sabi nga. Kaya, meron talaga silang resistance. Ayaw nila ng liwanag. Bulag nga kasi sila. Ang nakikita nila ay kasalanan, yun ang masarap, pagkain, mga magandang damit, kalayawan, barkada, mga gawain ng sanglibutan, droga, tugalan. Yan ang gusto ng tao. Konti lang talaga ang gusto ng narrow path, narrow way, because of people's spiritual blindness. Number 2, worldly influence and pressure. Worldly influence. Kapag sinabing impluensya, mabigat po yan. Pag ang barkada mo ay puro unbelievers, puro religious people pero masama, puro scoffers, puro blind people na andyan ka sa lamuha mo, barkada mo, kasama mo, kaibigan mo, ano mangyayari? Maapektuhan ka nila. People, this kind of people will influence you and pressure you. Ipipressure ka nila. Tapos dahil ayaw din nating maiwan tayo, ayaw nating tayo ay nag-iisa, we want companion,
ayaw natin ng rejection, ayon, we will accommodate. Kapag mahina talaga yung faith mo, talagang hindi mo mapipili yung narrow way, yung makitid na daan, na parang keyhole, maliit at specific. Next is fear of sacrifice. Mga kapatid, ayaw natin ang sacrifice. Mark chapter 10 verses 17 to 27. Pakibasa nyo po yun. At doon ay makikita nyo mga kapatid na may nagtatanong doon talaga na what must I do to inherit eternal life? Eh sabi nung Panginoon, bigay mo lahat ng pera mo sa mahihirap. Give up mo yung kalayawan mo. Give up mo yung bisyo mo. Give up mo yung lahat ng mga comforts mo. Ayaw niya. Umalis siya. Nanlulumo siya. Nalulungkot siya. Hindi niya kilala yung nagsabi sa kanya ng matinding instruction. Kung sino yun. Si Lord yun. At yun talaga ang susi ng lahat. May mga taong ayaw mag-born again. Mawawala daw ang kanilang bisyo, hindi na sila magyoyosi, hindi na sila makakainom ng alak, hindi na daw sila makakapag beer house. Yun ang iniisip nila, yung puro layaw. Kaya ayaw nila kay Lord. May mga taong ganyan. Paano to? Born again na ako, hindi na ako pwedeng pakisama sa mga unbelievers. Paano yan? Di ba mimili na ako? Paano hindi na ako makakapanood ng Netflix? O paano yan? Hindi na ako makakapagmura? O paano yan? Hindi na ako makakapagganto ganyan? Hindi na ako makakataya ng wedding, ng loto. Eh, bakit yun ang iniisip natin? Ayun, meron tayong fear of sacrifice. But let me tell you again, now naman, is pag-usapan natin yung mga encouragement and promises for those who choose the narrow path. Halimbawa namang pinili mo ang makitid na daan. Ano ang ilang mga encouragement? Romans 8:18. Yung iyong present suffering are nothing compared to future glory. Pag tiningnan mo talaga yung ngayon, talagang lugi ka. Ako minsan ganyan ang iniisip ko parang masyado na akong lugi. Pag nag-iisip ako ng gawain ko sa araw-araw. Pero, wow naman, mga kapatid, parang lugi ka physically. Alam nyo, yung mag-preach ka nightly is no easy job. Guys, it's worth it. Pag inisip mo naman yung future, alam nyo, malaking bagay yung lagi ka nakatingin sa dulo. Malaking encouragement yon. So ano man yung suffering natin ngayon dahil sumusunod tayo sa Panginoon at nandun tayo sa makipot na daan, ito lang isipin nyo, Romans 8:18, present sufferings are nothing compared to future glory. Hebrews 12:1-2, run with perseverance, fixing our eyes on Jesus. Isa ito sa mga encouragement na kapag ikaw ay talagang parang gusto mo na magkompromiso, gusto mo nang bumitaw, gusto mo nang bumigay, nanghihina ka na. Sabi rito, fix your eyes on Jesus. Kaya alam nyo, maganda minsan yung mga may trials tayo kasi that's the time na para bang doon tayo nakakatingin ng todo sa Panginoon. Nakaka-focus yung ating lente ng focus sa Panginoon. Minsan kung wala tayong kahirapan, hindi tayo nakaka-focus ang mata natin kay Lord. So ngayong gabi, anuman yung mga nakikita nyong problema, pipigil sa inyo, parang natitisod ka sa tao, o kung anumang problema, guys, piliin mo yung narrow path. Just do the right thing. Philippians 3:14, press on toward the goal for the prize of the upward call.
Ano ang encouragement natin? May prize pala. May naghihintay na regalo. Kaya magtumulin tayo sa ating goal. Magpatuloy tayo kay Lord kahit dahan-dahan basta tuloy-tuloy. Huwag yung hahakbang tayo ng isa, aatras tayo ng dalawa. Hahakbang tayo ng dalawa, aatras tayo ng apat. Hahakbang tayo ng tatlo, aatras tayo ng 10. Sisimba ng isang buwan, isang taon mawawala. Magbabasa ng Bible ngayon, isang chapter nga. Tapos mawawala na. Bukas isang verse na lang. Ano ang mga challenges natin? Choose. You have to choose tonight. Joshua 24:15 suggested, choose for yourselves this day whom you will serve. Kung ikaw ay na-convince na itong pag-aaral natin ay biblical at talagang worthy na sumunod sa ating Panginoon at talagang worthy na paniwalaan natin itong pinag-usapan natin na itong for 30 minutes na to, choose you this day whom you will serve. Hindi ka maglingkod sa sarili mo kasi madali yan. Ibigay mo lang ang gusto mo sa sarili mo. Pero ang dulo niyan, pagkawasa. Dito na tayo sa konting problema, konting kahirapan, hindi naman dadanak ang dugo mo dito eh. Alam niyo yung mga pag-iwas natin sa ating mga barkada, wala namang dumanak na dugo eh. Hindi ka naman pinatay, hindi ka ginilitan ng ulo, hindi ka tinanggalan ng mata. Wala pa yun eh. Pero bakit ang bilis-bilis nating bumigay sa mga konting mga patutsada ng tao sa atin? Alam niyo kung bakit? Marupok pa ang faith natin. Yan ang totoo. Marupok pa tayo ang faith natin. Very weak. Hindi pa talaga tayo lumalalim kay Jesucristo. Tonight, kumakatok si Lord sa ating mga puso. Tinatawagan ka na naman niya sa pamagitan ng preaching na ito. Kamusta ka na, kapatid? Sa palagay mo, nasaan ka ngayong gabi? Nasa ang highway ka? Nasa ang kalsada ka? Nasa ang pintuan ka? Akipot o malawak? Ngayong gabi, sana ang mensahe ng Panginoon through this preaching ay mag-penetrate sa iyong puso at magdala sa iyo sa isang maliwanag na repentance. And tonight, I challenge you, make a stand for your own soul. Wala po tayong ibang hangarin dito kundi ang kaluluwa po ng bawat isa sa atin. My business is soul winning. Sana ang gabing ito ay magiging gabi ng pagkapanalo namin ng kaso ng kaluluwa mo para kay Jesus. Gandang gabi po sa ating lahat. So hanggang dito na lang po si Pastor Jim. At ngayong gabi ay Friday. Bukas po ay meron kaming Congress. Pastors and Leaders Congress. See you tomorrow. So bukas ng gabi wala po akong Bible preaching. Next week na uli kung loloobin ng Diyos. Dahil 2 hanggang 3 tao ang namamatay kada segundo. Good night, Maranatha, and Shalom!